Dahil sa dami ngayon ng mga krimen na pinadaraan sa internet, nagbabalik ang DILG na magtatatag ng Cybercrime Training Center para sa mga police officers. Pangungunahan po yan ang Training Institute ng Philippines Public Safety College na nasa ilalim ng ahensya. At kaugnay po niyan, makakausap natin ngayong tanghali si retired Brigadier General Fernandino Sevilla, ang presidente ng Philippine Public Safety College. Magandang tanghali po sa inyo, Brigadier General. Yes, good afternoon. This is General Sevilla of the Philippine Public Safety College. Yes, it's good to have you on the show. Sir, nagkausap na po ba kayo ni DILG Secretary Benher Abalos regarding nga po dito sa planong pagtatatag ng National Cybercrime Training Institute? At syempre, ang tanong po natin dyan, may timeline na po ba kayo sa pagbuo nito? Yes, positive po tayo dyan. Nagkausap na po tayo dyan. In fact, noong pang January New Year's call sa kanya, binigyan niya na ako ng directive to come up with a proposal na magtayo ng National Cyber Training Institute. Ito ay para din sa panawagan ng ating Pangulo, President Ferdinand Marcos Jr., to create a secure digital environment as part of the bagong Pilipinas brand of governance, wherein he stated the digital revolution is here. So maliwanag po yun, directive po sa atin ito ng ating mahal na SILG, Attorney Benjamin De Castro Abalos Jr. Sa timeline, natanong mo na nga pala sa timeline. Yes, in fact, dahil nga rin doon sa pagkaka-approve ng National Cyber Security Plan 2023 to 2028 at dahil na rin dun sa mga nababalita na mas marami na ngayon ang mga cybercrime numbers, crimes na naitala ng PNP kaysa pa nga dun sa mga theft cases. So it is necessary that the Philippine Public Safety College na may mandato na bilang premier education and training for the officers and men of the Philippine National Police, in particular, the Bureau of Fire Protection and the Bureau of Jail Management and Penology. Kasama na rin yung ibang agencies na may law enforcement capabilities. Yes, sir. Currently po ba? 1 month ito. 1 month yung binibigay sa akin ni SILG. But currently, sir, ano po ba yung level of knowledge ng mga police officers natin when it comes to combating cybercrimes? At ano po ba yung mga areas na kailangan ma-improve natin? That's why we need this training. Yes. Ganito yan. Currently, meron naman silang mga specialist din. Kaya nga meron tayong Directorate for Information and Communication Technology, meron tayong ITMS, meron din tayong Anti-Cybercrime Group. Sila yung may mga talagang training. But on our part, ang itatanghal natin dito, mga 3 course, 3 level ng training. Isa, kailangan natin na magkaroon din ng Cyber Leadership Executive Course para ito dun sa mga government executives na gagawa ng mga pulisiya at siya ring mamumuno dun sa mga cyber crime units natin. So, sa pangalawa, meron din tayong, dito tayo magpo-focus lalo. Kasi yung Public Safety Officers Cyber Security Course, 6 months ito. 3 months ang technology expertise, intensive training. At saka ito mga middle grade officers, yung mga kapitan natin. Kasi parang equivalent kasi ito dun sa magiging advanced courses nila being given by the National Police College. At pangatlo, yung mga level ng mga police inspectors lang, magkakaroon tayo ng mga cyber patroller certificate course lang. Pero hindi ito extensive na kagaya nung advanced course.
but we will call them Cyber Patroller Certificate Course. So, para sila kasi yung pupunta sa mga station eventually after the training. At pang-apat, meron pa tayong isang level, yung Cyber and Digital Forensic Investigation Course. 4 months ito for the non-commissioned officers by the National Forensic Science Training Institute. Lahat yan under sa PPSC. So, 4 na levels itong target natin for training. Okay, yes, thank you. Opo, opo. And asahan po ba namin after po nitong 4 na levels ng training na nabanggit niyo po kanina, ay matutugunan na po talaga ng maging ng mga local police station yung mga reklamo laban sa cybercrime? Sa ngayon, confident ako with the leadership of General Benjamin Acorda. Ginagawa lahat ng PNP para matugunan ito. In fact, may accordingly, at alam ko naman na may ginagawa rin silang separate training ng mga short courses para na mapaigting yung paglaban dito sa cyber crimes at saka mga scammers. So, ginagawa na yan nung yung DICT, ICMS, ACG, tapos bumababa rin sila dun sa mga National Police Training Institute. So, by that, sila napapalaganap lang nila. Ang dito po sa atin sa PPSC, sa National Cyber Training Institute, ito po yung mga courses talaga. In fact, 6 months nga yung sinasabi namin dito na ang target talaga natin magkaroon ng mga cyber security specialists and eventually to become experts. So, dun sa sinasabi kong mga captains ng police, dapat yan mga 30 to 40 lang kasi ihahasain talaga natin sila. And from there, sila yung magpapalaganap. Okay. So ito po, ang PPSC, i-expand din natin yung pool of subject matter experts. Marami na tayong kilala from the academe, from the telcos, from the private sector. So nagtutulong-tulong na sila para mabuo yung curriculum para sa lahat ng courses na sinasabi ko sa inyo ngayon. Okay, sir, currently sabi nga po talagang very drastic, talagang mataas po yung pagtatala po nitong cybercrimes natin, especially last year. Yes, ano po bang mga cybercrimes yung mga mataas po ngayon na naitala? Ang base dun sa report ng Philippine National Police, siyempre marami dun sa phishing scams. Kasi alam naman natin, lagi yan yung mga tinatanong ng meron din tayong mga cyber attack sa mga agencies, saka sa mga private enterprises. But siyempre, nagiging confidential yon. Siyempre, somehow, mahirap ding alamin kung talaga bang galing ito sa cyber attack and cyber threats. But definitely, ang gusto nating ma-strengthen dito, meron 3 kasing aspeto ng cyber security. People, the process, and the technology. So sa people aspects na yan, ang gusto nating mangyari dyan, yung mga namumuno, yung gumagalaw at yung nagpapatakbo ng information and communication technology natin sa mga offices, dapat aware sila na prone to cyber attacks and cyber threats. Pangalawa, dapat may malinaw na mga proseso, mga policy guidelines, mga frameworks na susundin para talagang hindi mapasok yung yung mga systems. At pangatlo, yung technology, dapat yung technology, yung ICT equipment, mga servers, dapat may mga kaukulang system yon para hindi basta mapasok. Yun ang tinatawag nating mga firewalls. So, i-include natin yung sa technology, network infrastructure platform, endpoint security, yung software, vulnerability scanning, advanced threat protection, tapos yung identify and access management. So, pag ma-strengthen natin itong 3 proseso na to, mahihirapan din ang mga criminals, cyber criminals, na pasukin tayo.
So, Correct. kaya nga nakakabuti rin yung mga sinasabi ng mga bangko na ganito huwag yung Paalala. ibibigay, ipaalala. Oh. So po, malaki din po ang role ng natin dito, ng media, of course, ng civil society, para ipaalam, magkaroon ng advokasya na huwag mangyari yun, mabawasan natin. Kaya ito yung tinatawag nga natin target hardening. Right. Oo, Alright. concept. Ha? Oo. Oo. Sige po, maraming salamat po sa inyong oras, retired Brigadier General Fernandino Sevilla ng Philippine Public Safety College.